Noong gabi ng Hunyo 29, 1991 at madaling araw ng ika-30 ng Hunyo sa loob ng BF Homes, isang subdibisyong itinuturing na ligtas at maayos sa lungsod ng Parañaque, naganap ang isang krimeng magpapabago sa pananaw ng buong bansa tungkol sa katiwasayan at katarungan. Sa bahay na may numerong 80 sa Vinzon Street, nakatira ang pamilyang Visconde na namumuhay ng tahimik at payapa. Ang ama ng tahanan na si Lauro Visconde ay nasa USA noong mga panahong iyon upang magtrabaho at mag-ipon para sa kinabukasan ng kanyang asawa at mga anak. Naiwan sa bahay ang kanyang asawang si Estrelita na 46 years old, ang kanilang panganay na si Carmela, 19 years old, na nag-aaral upang maging doktor balang araw, at ang bunsong si Jennifer na 7 taong gulang pa lamang, puno ng pangarap at walang kamalay-malay sa kasamaan ng mundo. Walang sinuman ang mag-aakala na sa gabing iyon, ang kanilang tahanan ay magiging dako ng madugong trahedya. Kinabukasan, nang mapansin ng mga kapitbahay na kakaiba ang katahimikan sa bahay ng mga Visconde at hindi pa rin bumubukas ang mga bintana at pinto kahit sumikat na ang araw. Napilitan silang humingi ng tulong sa mga gwardya at otoridad upang tingnan kung may nangyaring masama. Nang mabuksan ang pinto, sinalubong sila ng tanawing mahirap burahin sa isipan. Ang buong paligid ay magulo, may mga bakas ng pakikipaglaban at mabigat ang kapaligiran na sinamahan ng masangsang na amoy. Sa sala, natagpuan ang walang buhay na katawan ni Estrelita. Siya ay tinaga at sinaksak ng 13 beses sa iba't ibang bahagi ng katawan at ang kanyang mga kamay ay may mga sugat na nagpapakitang sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang mga anak hanggang sa kanyang huling hininga. Sa kabilang kwarto naman ay nakahandusay ang maliit na katawan ni Jennifer na tinaga ng 19 na beses habang mahimbing pa ang kanyang pagtulog, kaya't sinasabing wala siyang panahong umiyak o humingi ng saklolo bago tuluyang nawala ng buhay. Ngunit ang pinakamasakit at pinakamalupit na sinapit ay ang kay Carmela. Natuklasan ng mga eksperto na bago siya pinatay sa pamamagitan ng 17 saksak, siya ay dumanas muna ng matinding panggagahasa at pananakit. Ang kanyang katawan ay may mga bakas ng pagpupumiglas na nagpapakitang lumaban siya ng buong lakas, ngunit nadaig siya dahil sa dami at lakas ng mga salarin. Nang makauwi si Lauro Visconde mula sa ibang bansa, gumuho ang kanyang mundo. Sa loob ng maikling panahon, nawala ang lahat ng kanyang pinakamamahal sa halip na sumuko sa matinding lungkot at sakit. Nanumpa siyang ilalaan ang natitira niyang lakas at panahon upang hanapin ang mga may sala at ipaglaban ang katarungan para sa alaala ng kanyang pamilya. Nagsimula ang masusing pagsisiyasat ng mga pulis at ng scene of the crime operative. Ngunit sa simula ay naging mahirap ang trabaho dahil tila walang iniwang malinaw na bakas ang mga gumawa ng krimen. May mga ulat na nagsasabing may mga nakaambag na opisyal ang tumanggap ng suhol upang sirain ang mga ebidensya. Kaya't matagal na panahon bago may lumabas na tiyak na impormasyon. Makalipas ang halos 4 na taon noong 1995, lumitaw ang isang saksi na nagbigay ng bagong direksyon sa kaso. Si Jessica Alfaro ay lumapit sa mga awtoridad at nagkuwento ng mga pangyayari kung saan binanggit niya ang mga pangalan ng mga taong kanyang nakitang pumasok at gumawa ng karahasan sa loob ng bahay ng mga Visconde. Pinamumunuan sa mga pinaghihinalaan si Hubert Webb, anak ng tanyag na dating atleta, aktor at kinatawan ng bayan na si Freddie Webb. Kasama niya ang iba pang kabataang galing sa mayayaman at maimpluwensyang pamilya, sina Antonio Lejano II, Hospicio Fernandez, Michael Gatchalian, Miguel Rodriguez, Peter Estrada, Joey Filart at Artemio Ventura. Ayon sa pahayag ng saksi, matagal nang may paghanga at pagnanasa si Hubert Webb kay Carmela at nang patuloy siyang tanggihan ng dalaga at ng kanyang pamilya, nagplano silang pumasok ng pilit sa bahay upang makuha ang nais nila. Nang harangin sila ng mag-ina, napuno sila ng galit at gumamit ng dahas na nauwi sa pagpatay sa buong pamilya. Mula rito, nagsimula ang paglilitis na tinaguriang paglilitis ng siglo dahil sa tagal nito. Dami ng taong sangkot at atensyong ibinigay ng buong bansa. Sa loob ng halos 20 taon, sunod-sunod ang mga pagdinig, pagharap ng mga saksi, paghahanap ng mga ebidensya, at pagtatalo ng mga abogado. Noong taong 2000,
Nagpasya ang mababang hukuman na ang lahat ng akusado ay may sala at hinatulan sila ng habambuhay na pagkakakulong. Ngunit hindi dito nagtapos ang laban. Sa pamamagitan ng kanilang mga abogado, iniharap muli ang kaso sa Korte Suprema upang suriin muli ang mga desisyon. Lumabas ang mga bagong pagsusuri at pagtatanong na nagdulot ng matinding pagdududa sa patunay na nangyari sa investigasyon noong una. Ngunit may mga issue tungkol sa pagkakakilanlan ng mga suspect sa eksaktong petsa kung saan mapapatunayan na nakagawa sila ng krimen at sa mga impormasyon na ipinahayag ng saksi. Kaya naman, tuloy ang kaso. Subalit noong Disyembre 14, 2010, inilabas ng Korte Suprema ang desisyong nagpagulat sa buong bansa. Ipinasya ng hukuman na palayain ang karamihan sa mga akusado dahil sa matinding pagdududa sa mga ebidensyang iniharap. Ayon sa pasya sa ilalim ng batas, ang sino mang akusado ay dapat ituring na inosente hanggat hindi na patutunayang may sala ng walang anumang pagdududa. Ang desisyong ito ay nagdulot ng matinding galit at pagkadismaya sa marami, lalo na kay Lauro Vizconde na pakiramdam niya ay nabaliwala ang kanyang mahabang pakikipaglaban. Sa kabilang panig naman, may mga nagsabing ang desisyon ay naaayon sa tamang proseso ng batas. Hanggang sa ngayon, nananatiling bukas ang kaso at hindi pa rin natutukoy ng tiyak kung sino ang tunay na may sala sa madugong pangyayaring iyon. Si Lauro Vizconde ay pumanaw na noong 2016. Dala ang bigat ng kanyang puso at ang tanong na hindi niya kailanman nakuha ang sagot. Ang massacre sa pamilyang Vizconde ay nananatiling isa sa pinakamalalim na sugat sa kasaysayan ng krimen sa Pilipinas. Ipinapaalala nito sa bawat isa na ang paghahanap ng katarungan ay hindi laging madali at may mga pagkakataong ang yaman, kapangyarihan at mga puwang sa batas ay nagiging hadlang upang makamit ang kapayapaan para sa mga biktima at kanilang mga naiwan.